Magandang gabi sa inyo mga ka-viewers at mga taga-follow ko, mga taga-subscribe ko. May talakay tayo tungkol po sa ang tao pong nagpaparinig siya pero wala pong pinapatungkulan na pangalan, pero nararamdaman mo na ikaw ang pinaparinggan. Meron pong mga ganyan ng tao, mga ka-subscriber, mga ka-viewers. May mga ganyan tao po talaga. Unang-una po, ang itatapik ko po dyan sa mga nagpaparinig na po yan, yung sinasabi niya, binabanggit niya na walang tiwala sa sarili. Walang tiwala sa sarili yan, pinaparinggan ka lang ganon. Pero wala naman siyang pinapatungkulan kung ano. Pero ikaw lang naman ang tao doon. At ang tao, mga iba malalayo naman. Di ba? Parang ikaw rin ang pinapatungkulan, di ba? Yun. Alam nyo, example yan, yung walang pinaparinggan ka lang, walang tiwala sa sarili yan. Alam nyo, hindi ako naniniwala na walang tiwala sa sarili yung tao. Hindi ako naniniwala ng ganun. Alam nyo, may gumagawa niyan. May gumagawang kalaban. Mga naiinggit. Ang ginagawa nila, tinatanggalan nila ng tiwala sa sarili yung isang tao. Lalo na pag gusto nilang pabagsakin. Ganun po yan. Yan, isang pamamaraan po nila yan. Yung mga pagpaparinig, pagpaparinggan. Paparinggan ka, paparinggan ka, ganyan. Paparinigin ka ng mga, ng mga masasakit na salita. Isa po yan, pagtatanggal po ng tiwala sa sarili yan. Ang mahirap po niyan talaga, ako nalalaman ko na hindi lang pala ganun ang pamamaraan ng pagtatanggal ng ng tiwala sa sarili. Mayroong mga pagtatanggal na isang sistema na tinatawag, yung nararamdaman mo, pagdaloy. Kasi kung ikaw naman din kasing ako kasi mabusisi talaga ako sa mga pandamdam sa sarili ko, sa mga taong nakakarap ko. Mabusisi talaga ako. Yung mga nagpaparinig na yan, yung mga sinasabi nila walang tiwala sa sarili yan. Hindi totoo yan. Merong gumagawa niyan talaga. Nagpapadaloy, dinadaluyan ka ng mga walang tiwala. Kaya yung isipan mo, napapaisip ka na wala kang tiwala. Parang wala ka ng gana, wala nang Example, sa mga panliligaw sa babae, pagka gusto. Wala kang asawa, pagtanda mo. Yan po yun. Isa rin po yun, pagiging torpe. Yan pagiging torpe. Nagkakawala lang tiwala sa sarili. Dinadaluyan ka na ng walang tiwala na pandamdam. Yun ang timplada ng pandamdam. Hindi ka binibigyan ng timplada na na masigasig ka, may dignidad ka, may paninindigan ka. Hindi ka binibigyan ng ganun. Alam nyo ang nagbibigay nun, mga kalaban yan. Kung di kalaban, hindi naman talaga sila totaling kalaban, mga masasamang loob, mga may inggit, mga ganun. Kasi dinadaluyan sila ng mga inggit din. Ibang pandamdam naman yun, dinadaluyan. Ganun po yan. Kaya yung mga pinaparinggan na walang tiwala sa sarili, kung ano ng mga masasakit na salita, hindi lang sa pinaparinggan na yung walang tiwala. Maraming mga ibang pamamaraan yan. Yung mga kung bakit nagkakaroon ka ng walang tiwala. Dinablap ka, yan, isa yan. Dinadarag ka. Isa yan. Alam nyo, kung sa tao lang talaga, pag sinabihang binalap ka, sininigawan ka, binulyawan ka, at pinaparamdaman ka ng takot, huwag mong iisipin na yung salita nila na bluff, na nakakapamblap yun. Yung pandamdam yun, ang isipin mo yung pandamdam. Yung pandamdam na yan ang bibigay ng ng bluff sa'yo.
isang timpladang pandamdam na kung bakit ka natatakot. Ganun po yan. Pero bago po yan, yung mga binabanggit ko na yan, para lumakas po yung ano nyo, yung hindi kayo talaban ng mga, hindi kayo nagkakaroon ng tiwala sa sarili, pinapahingin na ang loob nyo, magdasal po talaga sa Panginoon. Lagi-lagi pong banggitin ng Ama namin. Yan ang importante po dyan. Para ilayo kayo sa kasamaan. Kasi ang kasamaan ay yan ang unang-unang gumagawa sa inyo ng kahinaan ng loob. Yan po yan. Marami po yan. Ako hindi ko nababanggitin yung mga iba kasi malalalim na yan. Ako na lang nakakaalam nun. Yan ay isang yung mga binabanggit ko na ito, yung ano na yan, yung pagtatanggal ng walang tiwala. Yan na talagang parang pinaka-principal kung bakit nawawalan kayo ng tiwala. Magdasal po talaga. Huwag din kayo mag-isip ng mga pagdududa sa tao na sila may gawa ng bakit nanghihingi ng loob nyo. Alam nyo, maaaring sila rin, pero hindi talaga sila. Yun po yun. Meron mga hindi nakikita yan. Yung mga hindi nakikita, yan ang gumagawa sa inyo ng kahinaan ng loob. Sinasangkapan din nila yung mga tao na may inggit, may ganyan. Ganyan lang po yan eh. Kaya magdasal po talaga sa Panginoon. Kaya yung mga pinaparanggan kayo na pahihinayan ng loob nyo, lalong-lalo na yung sinasabi walang tiwala sa sarili yan. Alam nyo, minsan yung mga nagbabanggit ng walang tiwala sa sarili yan, naririnig nyo sa inyo, tas bigla kayo nanghihina. Maaaring yan pa ang gumagawa rin ng mga panghihina ng loob nyo. Kunwari, kayo, nire-raise up kayo. Ang gawin nyo dyan, magdasal kayo sa Panginoon. Magdasal kayo, nailayo kayo sa kasamaan, gawin yung liwanag ang isipan ng mga nakakarap nyong tao, pati kayo, ganun, para magkaroon po ng bigayan po, pag-iibigan, yun po yun. Hanggang dito na lang po mga ka-viewers, sana na po may natutunan kayo sa aking mga sinasabi ko nitong gabing ito. At meron pa po akong mga talakay po na Kaya lang minsan kasi hindi ako nakakapag topic nakakapag-vlog kasi busy rin kasi ako. Ang dami tambak ang trabaho dito. Siyempre minamanage ko rin. May libangan din ako na Kaya lang tambak talaga. Hanggang dito na lang mga ka-viewers. God bless po sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa aral ko. Kung naiintindihan nyo. Dalawa lang naman po yan eh. Yung nakakaintindi at di nakakaintindi. Yun lang po yan. At meron din naman di nakakaintindi na sa umpisa pero kalaunan naiintindihan na nila. Meron pong ganyan. God bless po.